Ano ba yung settings sa smart money concept? Guys, ano to kumbaga actually 90% to, makikita mo yung mga change of character dyan. Pero may 10% dyan na hindi mo makikita na hindi lumalabas. Kaya minamanual ko na lang. Okay. Ito guys, ito yung settings niya. Yan, ito. Naka-check lang to. Tapos, wait lang. Ito, tanggalin ko na to. Tinatamad ako dyan eh. Ano lang dyan guys, yung habol ko lang dyan is ito lang. Ito lang guys, ito lang. Yung may ano lang, break of structure at saka change of character, yun lang. Tapos gusto mo naman, ito lang. Meron din tayo ditong ICT concept. Pero same lang naman yan sila. Ayan o. Ayan, same lang yan sila. Kino-close ko na dyan guys yung order block. Yan, ito lang yung habol ko dyan. Tapos the rest na, ino-off ko na yan. Yan, wala na. Off na yan lahat. Ito, wala na rin to. Yan, ganun lang. Ano pala to? O meron pa. Basta guys, pwede rin to ICT concept by Lux. Basta ang i-off mo lang dyan guys. Basta basahin nyo lang. Yan. Pero ito yung mostly na ginagamit ko na ngayon, nakasanayan ko na ito. Yung Smart Money Concept by Lux Algo. Yan. Tapos yung naka-check dyan, ito lang. Ito lang yung nag-iisa. The rest niyan, ito, kahit wala na rin to eh. Ewan ko kung ano ba to. Yan. Pero naka-check eh. Hindi ko alam kung anong gamit yan eh. Tingnan ko nga. Ayan, wala naman. Yun lang. Ito lang guys, ito lang naka-check. Tapos the rest, wala na. Yun. Kasi ano lang to, kumbaga kahit wala to guys, okay lang yun. Pero ginagawa ko to kasi para at least yung mata ko mabilis kong makita kagad yung dapat kong makita. Iyan. Yan. Tsaka guys, ito 'di ba lagi kong pinapaliwanag ganito. Ito yung style ng pagti-trade natin. 'Di ba lagi kong sinasabi, magiging magaling pa kayo sa akin kahit ako mismo yung natuturo kung that day, kung ganitong araw nakapag-meditate ka, mas focus ka. Kahit ako mismo yung nagme-mentor sa inyo guys, pag ako, busy ako, tapos kunwari nagtitrade ako, okay, pinlano ko yung marketing plan ko, yung trading plan ko, okay, naka-risk management ako. Pero iba talaga guys pag may focus ka na tinatawag. Kayo nga makakaano niyan. Kumbaga, kahit kayo student ko na tinuturuan ko, basta that day, kasi same na tayo ng strategy eh. Pero that time, kung full of focus ka, yun, may time na mas manalo ka pa kumpara sa akin. Kasi guys, pag nagturo ako talaga sagad na sagad eh. Kumbaga, lahat na tinuturo ko na. Wala nang tago-tago pa. Wala na, kumbaga, from basic to advanced na. Yun na yung dapat yung malaman. Yan, kaya sobrang advantage nyo guys kasi at least, bago pa lang yung iba, hindi na kayo masusunugan. Ito lang guys, ito lang yung side effect. Yan, pag pasaway ka, yun, pag hindi ka nakikinig, okay lang yun. Basta guys ito yung usapan natin. Hindi kayo, hindi naman lahat pwede nyong makinig kayo sa akin. Okay lang yun. Kasi wala naman dito pilitan. Pero, pag na-disgrasya yung account mo, nasunugan kayo, wag nyong isisi sa akin kasi hindi natin yan, kumbaga labas na ako dyan. Kasi yung turo kasi natin ganito. Tapos ang ginawa ng iba, ay hindi, alam ko na yun eh. Ito yung gagawin ko. Kumbaga hindi ko naman pipiliin, please pakinggan mo ko, please pakinggan. Hindi ganun. Ano yan, kumbaga ganun lang yung rules natin. Yan, ituturo ko sa yung tamang proseso. Kung susundin mo, game. Pero kung hindi mo susundin, okay lang din. Basta at least lang, pag nasunugan, wala lang sisihan. Okay? Kasi may ganun eh, may estudyante ako dati na ganun. Kumbaga yung turo ko, risk management, ganun. Ay hindi, magaling na ako coach eh, kasi alam ko ng strategy mo eh, yun naman yung purpose ko eh. Bakit ako nag-join eh, strategy lang eh. Eh doon pa lang may attitude na sablay. Ang attitude guys, part ng psychology. Tandaan niyo yan ha, yung attitude, part ng psychology. Tapos greedy. Nako, part ng psychology yan. Kaya guys, lagi ko sinasabi, ulit-ulit, kung ano yung attitude mo talaga, magre-reflect yon sa trades mo. Okay, kaya sa akin, yung personal life ko na ugali, inadapt ko na dito sa ano. Kasi dati kasi sobrang hype talaga ako. Tsaka once kasi matuto ako, parang mabilis akong kumbaga acne. Ay, alam ko na yan. Parang ganun guys. Ngayon, sinishare ko sa inyo, pwede niyong sundin, pwede rin hindi. Basta just in case lang na magkabulilyaso, wala lang sisihan. Kasi ang nangyayari kasi,
may student ako dati, tinaya niya talaga 40% kasi sobrang confident siya. Sinabihan ko siya na bro, ano lang, ingat-ingat lang kasi hindi ko yan pinopromote talaga na gano'n na. Ano to, way back 2021. Dati yon. Na sabi ko, ano lang, wag lang kasi medyo delikado yan. Pakita, "Ay, hindi bro, alam ko na to eh. Nag-enroll lang naman ako. Kasi strategy lang naman yung habol ko eh. Eh, yun pala, hindi niya alam. Importante yung psychology. Anong nangyari, na-wipe out yung account niya. Tapos, yung strategy na sinasabi niya, kasi hindi siya focused that time. At the same time, masyado siyang believe sa sarili niya. Kaya, ganun, sobrang kulang sa psychology. Nangyari, na-wipe out yung account niya, piniem ako na scam daw yung ano, yung tinuturo ko, hindi naman pala effective. Yung parang ganun. Pero noong una, nanalo siya ng 9 times. Tapos natalo lang kasi siya ng 3 times. Eh, 'di ba dapat panalo ka nun. Kaso yun, sablay sa attitude, ayaw mag-ano. Pero okay lang yun. Sanay naman ako dyan eh. Yan. Kaya guys, huwag niyong gagayahin yun guys. Kung gusto niyo talaga ng long term. Yun guys. Hindi ko sinasabi guys na susundin niyo ako. Walang ganun. Yung tipong ano, yung tipong dapat kung anong galaw nito, ganun. Hindi, kumbaga guys, kumbaga ano lang sa akin, kumbaga pantay-pantay lang tayo. Nagkataon lang kasi na nagpa-mentor kayo sa akin, kaya obligado akong turuan kayo ng tama. Hindi ko kayo tuturuan ng mali. Kasi kung ano yung ginawa ko mga mali dati, sinasabi ko na kagad. Okay guys, yun lang. Tsaka katulad nito guys, ito that day, nung nakaraan yata. Basta okay naman. Kaso may hatid sundo kasi ako noon eh, okay lang yun. Ito ang nangyari nung, ano, papakita ko sa inyo yung setup ko ha. USD JPY. Yan, actually take profit tayo pero hindi lang ako focus sa exit. Okay yung entry natin guys, okay yung entry. Exit lang. Wala no, wala. Ito, wait lang. Ayun, okay. Ito papakita ko sa inyo guys ha. Ito ba yung live na? Okay, tama. Ito, una, nakakita tayo ng sa 4 hour time frame. Yan. Actually nga, dapat ano lang eh, ito lang oh. Ito lang dapat eh. Ito talaga yung pinaka inaantay ko. Ayan oh. Yan lang. Tapos, ang ginagawa ko kasi niyan, di ba, counter trend. Ayan oh, di ba, klarong-klaro M. Nakita niyo yan ah. Di ba, ang strategy natin, counter trend. I-ano natin yan, i-buy natin yan. Tapos magtitipi tayo dito sa taas na to. Naalala niyo yung cheat code na pinasa ko guys. Napaka-importante niyan. Sobra. Ito oh, parang gaganyan mo sa magbabay ka dito sa area na to pag may nakita kang change of character. Yan. Pero syempre, hanap ka dito ng support. Yan, hanap ka dyan. Nagkataon may support dito eh. At saka, ito guys, may nakita tayo na ano dito na imbalance. Yan. Yan. Imbalance guide, good for support and resistance. Basta nasa market structure yan. Hindi porket may imbalance dito pero hindi naman sa structure, useless. Basta ito guys, 'di ba naghanap tayo ng support, sakto may imbalance. Yan. 'Di ba, ang cheat code natin, pwede ka mag-counter trend papunta dito. Tapos pagdating dito, mag-sell ka na naman. Yan. O tingnan mo guys, pag nakasabay ka, ayan o, parang minagic lang. Basta ganun guys, ganun kalupit yung strategy natin. Ngayon, ito yung nangyari. Kinuha ko ulit to. Ito yung imagination ko. Ayan o. Yan. Yan yung sa isip ko. Yan. Kaya dito, actually nakabay ako, last week ata nakabay ako dito. Tapos kinat ko na. Nung nagkaroon na ng change of character ito sa 15 minutes. Yan, di ba nakita niyo yan? Possible yung moves na naman ulit, mauulit lang naman ulit. Ganun lang. Yan yung ine-expect ko ulit. Yan. Basta last week yata alam ko nakapagbaya ako dito eh. Pero sell na kasi yung ginawa natin eh. Ito na. Yan. Okay. Nasa entry point na. Di ba ito yung setup natin? Tapos kasama sa cheat code. Yan. Ngayon may nakita tayong imbalance. Ito, ang laki ng imbalance oh. Yan. Yan yung reason bakit ako nagsabi na may setup tayo ng sell dyan. Yan. Tapos pumunta pa ako sa, ito yung setup ah. Pumunta ako sa 1 hour time frame. Sabi ko, pag nakakita ako dito ng change of character sa 1 hour time frame, medyo okay na ako na ngayon. Nakakita ako. Eto. Yan. Dito. Yan. Ito yung 1 hour setup ulit.
Sabi ko hindi ako yata mag-i-entry basta-basta. Ang nangyari dito, 15 minutes yata. Ayan, nag-entry ako dyan sa 15 minutes. Tingnan natin kung saan ako nag-entry dyan. Sabi ko pag may change of character, mag-i-entry ako. Ayun, ito. Ayan, nagkaroon dito ng change of character, kaya dito yung entry. Yan, ito yung entry. Dapat nakapag-entry na dyan. Kaso, ganito. Itong change of character na to, di ba sa M, dalawa yan. Di ba pag nagano ako, lagi ko sinasabi, kukunin mo yung gitna, kukunin mo yung taas kasi babalikan yan. Di ba ganyan lagi? Pag W naman, nandyan yan guys sa cheat code natin. Pag W naman, kukunin yung gitna, kukunin yung ito. Yan, ganyan lang. Ito sa 1 hour time frame, ito okay na dito nagkaroon ng change of character. Kaso dito, nagkaroon pa ng ito pa. Kumbaga, ganun kagahaman yung wheels guys. Ito M, tapos may kinuha pa siya dito sa taas. Yan, gumanon pa pero ang ending bumagsak din. Okay, bumagsak din. Example, dito kasi ako nag-entry talaga. Kasi nag-expect na ako no. Hindi ako nag-entry dito kasi nag-expect ako na babalikan niya to. Babalikan niya pa tong taas kasi that ano kasi kumbaga ito late na kasi gumawa to eh. Ito late na to. Late na nagkaroon ng change of character dito. Sabi ko, hindi ako magsisell. Antayin ko dito. Actually nga nag-ano pa lang ako kumbaga sa ganung gabi, 'di ba may event 'yon? Nagko-compute na ako noon dito. Sabi ko pag pumunta dito, mag-sell limit na dapat ako tapos ita-type ko na. Kaso syempre mabilisan, event na pala. Kaya 'di ba ang nilagay ko lang sa GC agad-agad. Guys, nag-sell ako ngayon na. Nag-sell ako ng ano ng USD JPY. Nag-sell. 'Yun lang yung ginawa ko noon. Tapos nag-sell ako dito, mabilisan eh. Tapos dito yung stop loss ko. Yan yung stop loss ko. Ang mali ko, ito yung mali ko. Dapat, 'di ba, ano lagi yung rules natin? First order block TP na. First order block. Ito yung first na order block niya. Yan. Dapat ganito. Yan. Meron tayong 1:2 to 29. 1:2.29. Kaso, syempre, na-mindset ako na ang goal ko dito, kala ko yan yung pinakalas eh, pupunta dito para magkakaroon ako ng 1:6 risk reward ratio. Magta times 6 yung capital. Kumaga, yung risk ko na $50, magta times 6. Pero pag na-lose ka, $50 lang. Parang ganun siya. Yan. Tapos, ang goal ko, ang rules ko noon lagi, sabi ko, sige, pag ganito, pag pupunta yan dito, pag ito yung target ko, opo muna natin, distract ako konti. Yan. Tandaan nyo guys ito lagi yung rule ko. Pero minsan nakakalimutan ko. Kaya nga depende sa araw mo kung hindi ka busy. Okay, ito yung goal natin. Kung ito yung role mo sa first okay yun. TP mo na kag out ka na doon. Wala nang explanation. Pero kapag nag-decide ka sa araw na yon o sa gabi na yon na dito ka magti-TP, pangangatawanan mo yon. Pero ito yung rule doon. Kailangan pag pumunta to sa first na order block or support kasi nakasell ka, resistance naman pag nakabay ka. Pag pumunta dyan yung price, dapat iset mo na to sa break even. Set mo na to para wala ka ng talo. Pero just in case man, na possible kasi lagi, nagbabounce pa yan, tapos sabay bagsak ng ganun. Ganyan lagi possible. Kung magka 80%, ganyan tumatakbo yung market. Pero ang nangyari kasi, lumipad. Lumipad. Lumipad na. Tapos ako naman, nakasimutan ko mag-set ng break even dito kasi naghahakot ko talaga kasi kami. Yan, tsaka sundo pa ako sa baby ko, yun. Ang nangyari, na-stop out ako. Anong ginawa kong attitude doon? Eto, nakita niyo ba nag-buy ako dito ulit dahil nag-pull back? Tapos buy ulit ako dito. Sell ulit ako dito. Sell, 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 sell. Nag-adjust ba ako ng stop loss? Guys, wala. Yan yung gusto kong ituro sa inyo. Kasi ang daming mga newbies or mga traders na ito yung ginagawa. Guys, tanggalin nyo na to guys ha. Hindi to maganda. Yung every time na porket kunwari na stop, ito talaga ang goal ko eh. Mataas yung belief level ko sa sarili ko eh. Pero nakita nyo guys, di ba ilan yung negative ko noon? Negative 22 yata ako noon sa isa kong account.
Pero sa isa, negative 50. Kasi may ano ako guys, may 10,000 fund saka 5,000. 50,000. Meron ding 2,000 lang. Basta ganun. Kaya iba-iba yung risk ko. Pero at least yung risk ko, 0.5% to 2% lang. Basta ganun guys, kahit anong mangyari, ganun lang yung strategy ko, hindi ko na binabago. Hindi ako nag-high risk. Yan. Ang mali ko lang dito, hindi ko siya na break even kagad. Yan. Pero dapat, syempre, TP na dito sa first. And kasi ako guys, every time na may setup, tapos na hit yung stop loss ko, inaalam ko, sabi ko, wait lang, saan ba ako nagkamali? Invalid ba talaga to? Na ano ko na to ano ko na back test. Yun, nakita ko nga yung mali ko. Ang mali ko, hindi ako nag-TP dito, tsaka nag-set ako sa break even. Ganun. Kaya guys, sobrang lupit guys pag naka-meditate ka. Pag may focus ka. Yan. Okay. Tapos ito pa, alam ko na. Alam ko na pala guys. Alam niyo kung bakit hindi ako nakafocus dito kasi dito. Kasi 'di ba nagchat-chat tayo sa GC? Ito, pakita ko sa inyo. Yung sabi ko hindi naman masakit. Sana yun? Ito. Yan, ito. Pakita ko sa inyo, sana ako nag-entry dyan ha. Yan, syempre, ang nangyari, ito. Dito, yan. Yan, may nakita tayong W. Yan, tapos may nakita tayong M. Okay, tanggalin mo natin to. 'Di ba sa M, ayan, nangyari guys, ito tingnan nyo guys, parang ano lang 'Di ba pag may nakita kayong M, ano ulit yung strategy natin? Pwede nyo i-counter trend, bumalik. Pagdating dito, sell din. O 'di ba? Pabalik-balik lang yung market. Tapos pagdating dito, ayan, nag-form ulit ng W, tanggalin ko na yung M. Out na yung M W na tayo mag-focus. Ano ulit yung mangyayari? Ganito ulit. Yan. Pagdating dito, mag-buy na naman. Ganun lang guys yung market. Ganun lang siya kasimple. Kumbaga hindi siya komplikado. Kaya yung ginawa ko, nag-sell ako. Pero syempre, kanya-kanyang ano yan eh. Ito dito. Ito yung TP. Yeah, ito kinounter trend ko to. Saan ko ba to kinounter trend? Tingnan ko nga. So, alam ko sa ano to eh. Kinounter trend ko to sa 1 hour. Ito, yan. Yan, okay. Pwedeng mag-bounce dito, tapos sabay lipad. Pwedeng mag-bounce dito, sabay lipad. Basta ganun lagi yung mindset guys ha. Yan. Pag may nakita kayong change of character dito, entrehan nyo na kagad. Makatapos na yung counter trend dyan or mag-TP ka na kagad. Yan. Ang nangyayari kasi dyan, dito naghanap ako ng change of character sa 1 hour at 15 minutes. Ito, yan. Ayan na. Tapos, ito. Yan, may change of character. Dito ko yung kukunin. Yan. Tapos, pa-event na nito sa Euro. Yan. Actually, bumalik na siya, 'Di ba, nag-change of character na, binalikan niya na. Pwede ka na kagad mag-entry dito. Pero ang ginawa ko yata, nag-abang ako ng 15 minutes dito kaso sobrang tagal. Tapos sabi ko, event na. Sabi ko, parang okay na yung setup ko na ganito Kaya ginawa ko, nag-entry ako dito ng sell. Ito na. Entry ako ng sell. Yan. Nag-entry ako ng sell dito. Tapos, alam nyo guys, yung SL ko, ito lang. Kasi akala ko yung kumbaga, sabi ko hindi naman to aabot. Pero dapat, syempre, ito. Yan, nawala na naman ako sa focus. Yan, ganyan. Yan, ayan Yan, ang ginawa ko, nandito lang yung stop loss ko. Sabi ko, mukhang hindi na yan paabot kasi malakas yung event eh. Sabi ko, malakas yung event, medyo hindi na aabot. Basta nangyari ganyan. Dito yata. Tama. Parang inano ko to yung blue. Basta na stop out ako dyan. Yan, sabi ko, actually kasi guys, kumbaga 80% pwede ka maglagay ng stop loss dito sa box. Yan. Pero 20% nahihit talaga yung stop loss. Pero 80% hindi. Dire-diretso na yan. Pero sa pagkakataon na to, lumabas yung 20% na nang-hit siya ng stop loss. Kaya yung mentality doon, wala, okay lang. Dito yata ako naglagay ng stop loss eh. Basta ganito, yan.
Anong nangyari? Tingnan nyo. Ayan o. Hinit lang yung stop loss ko sabay ano. Tama naman yung prediction ko. Yan. Tanong doon, paano mo ma-handle yun? Ano pa rin, na-handle ko siya guys kasi may risk management ako. Ganun lang yung ano doon, sekreto doon. Hindi ko to guys ma-handle pag malaki ako tumaya. Pag nagsusugal ako sa market. Yan. Ito kasi guys yung pinaka-importante guys na dapat yung malaman. Kasi ito dati yung mga hindi tinuturo sa akin talaga ng live. Yung about guys sa emotion, yung actual na situation ng market, kung paano mo siya hinaharap. Yan, yun yung attitude ko. Kasi guys, example, pag nangyari sa inyo to tapos mahina yung mentality nyo, yung wala pa kayong trading psychology, nako, mababad trip kayo niyan. Pagka bad trip nyo yan, magre-revenge trading kayo. Kasi masyado kayong believe sa ano sa strategy natin eh. Okay yan, ako nabibilib ako, okay. Pero mas nabibilib ako sa trading plan at the same time sa disiplina. Yun. Pero guys, nakita nyo, 'di ba? Kaya sa akin, kumbaga, kahit sobrang lupit pa ng strategy natin, nilalagay ko lang siya guys sa number 3. Yan. Kasi ang inuuna ko kasi dan yung risk management, number 1. Tapos yung trading psychology. Ang trading psychology dito, na once lumipad to, hindi ako nag-adjust ng stop loss. Kasi okay yan. Kung nag-adjust ako dito ng stop loss, ito guys ha, napaka-importante nito. Ito guys, example, that night, yan, nag-adjust ako ng stop loss. Nilagay ko dito. Tapos nanalo. Tuwang-tuwa ako nun. Buti na lang, nag-adjust ako ng stop loss. Ang tanong doon, hindi mo ba uulitin yun ulit? Yan. Uulitin mo yan sa susunod na araw. Hanggat sa makasanayan mo na naman. Parang nagbigay ka ng chance sa market na sirain yung disiplina mo. Yan yung trading psychology doon. Binigyan mo ng chance yung market na ma-demoralize, na baguhin yung sistema na ginagawa mo ng matagal na. Okay, kaya ako guys, never ako naglalagay dyan. Kahit tumama ka man dyan, kahit nanalo ako, kunwari sabihin ko, nanalo ako dito ng $200. Pero hindi ko sinunod yung trading plan ko. Nandito yung trading plan ko eh. Diyan ako naglagay ng stop loss. Eh nanalo naman ako, pero hindi ko sinunod. Guys, mali yun guys, promise. Dapat ano yan, win or lose, ano yan, you did a good job pag sinusunod mo lagi yung trading plan mo. Kasi ang psychology dito, nagawa mo siya ulit, i-adjust. Sa susunod na araw, i-adjust mo ulit yan. Ito na yun. Paano sa susunod na araw, kaka-adjust mo, biglang hindi talaga nag-favor sa yung market, biglang gumanon. Kaka-adjust mo ng stop loss, adjust mo pa ulit, adjust mo. Doon ka guys masusunog. Tapos ang mas malupit niya, naglagay ka dito ng sell, dagdag pa. Nightingale lang to guys eh, strategy. Hindi ko to ginagamit kasi sugal to. Kung gusto nyong magsugal guys, gawin nyo to. Pero mauubos lang yung pera nyo dyan, promise. Hindi ka mananalo dyan. Mananalo ka siguro twice, thrice. Pero at the end of the day, sunog pa rin yung account mo. Kaya maraming natatalo sa market dahil sa psychology. Mayroon kang malupit na strategy, na winning strategy, pero pag sablay ka sa psychology, ubusin pa rin yung pera mo. Okay, sana ako guys, excited na ako guys na matutunan nyo talaga yung tinatawag na disiplina. Yun talaga, sobrang once na actually yung iba naman okay na eh. Yung iba okay na talaga. Kaya swerte guys ng mga newbies na nakapasok sa akin kasi bago pa lang sila, naka-mindset na sila. O, di ba sir? Ganon yan. Kumbaga, ayun, nandiyan pala si Dan Joseph. Si Dan Joseph guys, kakaano lang yan. Kaka-enroll lang yan. Kumbaga, hindi niya pa napanood yung video natin. Talaga. Ito sir, yung live natin sir na mentoring about psychology. Kasi sir, kumbaga, hindi pa alam ni sir yung strategy natin na kasi hindi niya pa napanood. Kaya yun, sumama na siya. Okay lang din yun kasi nagpa-live ako ngayon. Pero ang goal kasi ni sir, maging disiplinadong trader daw. Kaya sabi ko, nasa tamang mentor siya at the same time, nasa tamang team. O di ba doon guys, madaming nasusunog kasi sa mga ano. Kaya guys sa mga newbies, nako, sobrang laki talaga na matitipid nila pag natutunan nila to. Okay. Kaya pansinin niyo guys, yan o, kunwari, ito na lang. Sa mga ano na, siguro sa mga 3 weeks na laging sumasabay-bay sa live ko. Pansinin niyo guys, may nagbabago ba sa attitude niyo? O kahit ano dyan.
Yun guys, once na may nagbago na sa attitude nyo, tapos unti-unti na nagbabago yung pananaw nyo, yun. Lumalalim ka na sa mga teaching ko about psychology. Hindi lahat guys kayang sabayan yan. Kasi akala ng iba, pag once na nakaganito na sila, alam na nila kagad yun. Hindi guys, promise. Ano yan, paulit, ulit, 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 ulit na papanood, practice, attend. Ako guys, alam mo guys, yung speech ko, yung hindi ako mahihain sa tao, pag nagpe-present ako sa client ko, nung nag-networking ako, ano lang guys, sa paulit-ulit nakaka-attend ng mentorship, sa networking, sa front row, yan. Ang nakuha ko doon, maliban sa income, ang nakuha ko talaga doon, self-confidence, yan. Sa pagharap sa mga tao, tsaka everyday training hanggang sa nabaon na ako. Doon ko na-realize na parang sabi ko, parang may nagbabago sa akin. Hindi ko maintindihan eh, parang may nagbabago eh. Yun pala naka-mindset na ako na ganun. Kaya guys, attend lang kayo lagi guys. Promise may magbabago sa inyo. Oo. Tsaka sir, alam niyo, ito sir, alam niyo ba sa iba, natuturuan kayo ng basic 7,000 or sabihin natin mura 3,000. Pero yung advance, another singil ulit yun. Yan. Basta ganun guys. Pero mga mababait sila guys ha. Sa akin, kumbaga mga idol ko yun. Pero syempre, about sa mentorship kasi, siguro, hindi ko alam. Kasi yun sa kanila eh. Bawat ano nila, may singil sila eh. Tapos may advance. Tapos may ano pa dun. Paano daw mag-trade yung bangko. Tapos mayroon pang 5,000 ulit. Tapos gusto mo pa ng one-on-one coaching. Okay, one-on-one tayo. Okay, bayaran mo ko ng 10,000, 5,000. Sige, one-on-one kita sa loob ng 6 days. Kumbaga lahat ng galaw doon guys may bayad. Sa akin, wala na. Pero tingnan nyo guys, yung turo nila sa kumpara sa turo ko, same lang. Same lang. Kasi sa akin, itong idea na to guys, sa experience to, at the same time, sa kaka-enroll ko rin sa mga malalaking, gumastos ako ng almost 100K to 85,000 para sa mga ganito. At the same time, yung mga pinapalo ko guys ng mga trader, puro mga legend na. Mga legendary. 30 years, 10 years, 20 years na sa market. Isa lang yung common doon sa kanila. Yun. Yung common sa kanila is yung tinuturo ko na. Attitude, psychology. Hindi sila guys greedy, hindi sila hype. Promise guys, hindi sila hype. Hindi sila ano na ano to, ito tama talaga to, tataas talaga to mamaya. Ito malupit to, mamaya magiging yung $200 ko magiging 2,000 na to mamaya. Lilipad talaga to, sure ball. Hindi ganoon, hindi ganoon sila guys, hindi ganoon. Hindi ganoon yung attitude. Yun yung natutunan ko. Kaya ina-apply ko rin. Yan, kasi pag na masyado kasi tayong overwhelmed guys sa price, sa chart, sa strategy natin, yun yung mali guys ng karamihan, nakafocus na sa strategy. Hindi nila in-improve yung trading psychology nila. Kaya Sir Dan, yan, swerte ni Sir Dan. Kasi ang sekreto kasi doon Sir, kumbaga bonus na lang yung winning strategy natin. Kasi nakita nyo yun guys, sobrang lupit talaga guys, promise. Kahit ako din na-amaze. Pero syempre, ang importante kasi doon, yung psychology talaga. Yun yung reason sir, bakit ka magiging profitable trader. Sa disiplina. Yan. Hindi lang sir sa isang video, dalawa sir, sa paulit-ulit yan. Consistent. Si Pacquiao ba guys? Tingnan niyo si Pacquiao. Magaling na siya, di ba? Di ba malupit na siya, legend na siya. Tingnan niyo pag may laban siya, nag-iensayo pa rin ba siya? May coach pa rin ba siya? Yan yung gusto kong ipunto. Di ba si Pacquiao may laban, sabihin natin next week may laban siya or next month. Pero guys, kilalang kilala na siya. Sobrang lakas niya na. Sobrang lupit niya na. Anong ginagawa niya? Pag may laban siya ulit na bago, always may coach. Tapos nagtitrain hard pa rin. Kasi if you stop learning, you stop earning. Yun yung natutunan ko sa lahat. Yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, ganito. Kasi dahil na ganun ko na, sabi ko maghahanap ako ng mga trader na mga nasusunugan. Yung mga nagsusugal. Kaya sabi ko, dati Bullseye Academy yung inaano ko eh. Kaso may pinasok kasi ng scammer doon. Nadamay pa yung pangalan ko. Kasi sa Bullseye daw galing. Kasi may scammer doon guys na ano pa lang. Nag-enroll sa akin, tapos natuto, tapos malupit. Tapos imbes na ganun. Basta nagpasikat, sobra nagpasikat. Grabe mag-TA. Ang lalakas, ang lalaki tumaya, tapos nanalo. Tapos ang ending, nagkumuha ng mga investment
Tapos yun, ng scam na ano, yung 1 million na nakuha sa mga tao, kumbaga ano, nasunog yung account niya kasi grabe yung risk. SMC trader daw kasi siya eh. Ganun. Ay, hindi na nakikinig sa akin. Tapos, yung ibang student naman, mas nakikinig na sa kanya. Di ba ako yung mentor? Ganito yun ah. Di ba ako yung mentor sa akin sila nag-enroll? Mas nakikinig na sila sa babae kong student. Kasi malupit ang ending na scam, ng scam. Tapos ang ending, ano, hindi na nagpakita kasi nasunog yung account. Ang lalaki tumaya. Walang psychology guys, promise. Lumaki talaga. Tsaka ang laki pa ng ulo niya guys. Lumaki talaga yung ulo niya. Kaya hinayaan ko lang noon. Kaso ang nangyari, ang feedback sa akin, di ba student mo yan? Di ba student mo sa ganito ganyan? Ay, aware ka ba na ganito? Eh, baka kasama ka dun. Sabi ko, oh, hindi ko alam yung mga pinagagawa nun. Kaya yun, kaya sabi ko, wala, medyo ano yan. Kaya ngayon gumawa ko ng A plus traders talaga. Ang meaning ng A plus traders, ang goal ko dito, maghanap ng mga estudyante or mag-duplicate ng mga estudyante na nasusunugan at nagsusugal sa trading. Kung magagawin ko silang disiplinado. Ang meaning ng A plus trader, madisiplinadong trader. At saka may sistema na sinusundan. Kumbaga systematic way. Yan, yung pagtitrade. Kumbaga nagko-compute, hindi lang pabara-bara. Yan kasi guys yung tunay na trade. Tsaka hindi na overwhelm sa chart. Yan. Mara ito, paano ba to? Kumbaga ganun, hindi nag-overwhelm. Ito guys, may papakita ko sa inyo. Sana ba yan? AUD, NCD. Yan. Ito guys, oh. Grabe ang lupit ng ano natin. Ito may papakita ko sa inyo na ano, pero nandiyan lang guys sa module nyo. Tingnan nyo lang. Diba, kunwari, ito. May nakita tayong ganito. Yan. I-trend line natin. Yan naman, may nagsabi na naman, di ba ICT ka? Bakit ka nagta-trend line? Yung kahit ano lang, basta makapuna lang. Kaya sabi ko, sa isip ko lang, pakialam mo kung magta-trend line ako. ICT guys, yung tinuturo ko. Pero syempre, lahat na. Lahat ng mga katulong. Yan. Ito, trend line. Sabihin natin. Iyan. Ito guys, oh. Gusto ko mag-buy. Di ba? Ito, tingnan nyo to ah. Andito yung chart. Yung price. Ayan. Ayan. Yan. Guys, hindi niya to na-break. Na-break ba, guys? Na-break ba? Hindi, di ba? Kaya siya bumaba. Yan. Kaya siya bumaba. Ito na. Bumaba siya ng tuluyan dito. Ito na. Yan. Nagkaroon tayo dito ng change of character. Kaya, basta guys, ang lupit ng strategy natin. Pero wag lang kayo mag-overwhelm. Ito, pakita ko ulit ng bago. 1, 2. Hindi ito na-break, kaya hindi pa nag-bullish dyan. Ito na-break niya. Ayan, na-break niya. Yan, ito nag-break. Nagkaroon tayo ng change of structure dito. Yan, change of character, market shift or market shift. Ito guys, sa area na to. Okay, ang mangyayari niyan, hindi kayo magbabay. Pero sign na yon, nalilipad yung market. Okay, pwede nyo i-counter trend guys, kagaya ng tinuturo ko lagi. Pwede nyo i-counter trend. Pero si Sir Dan, medyo hindi nyo pa yan magiget sir kasi ano, hindi nyo pa napanood yung buong module. Panoorin nyo po muna. Yan, dito, mag-abang na tayo dito ng buy. Dito sa area na to or dito. Yan, kahit saan dyan. Ito kasi, ito pala yan. Ito kasi may order block. Nandito may order, ito rin may order block din dito. Ganyan naman naging strategy natin. At the same time, ito guys, oh, tingnan nyo guys, may W. Yan. Pwede nyo i-counter trend to. Pag may nakita kayong change of character dyan, i-buy nyo na. Yan. Sell buy. Okay, tingnan tayo sa 1 hour. Kung ano mangyayari. Okay. Tapos, hanap tayo ng change of character. Ito, wait lang. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito na. Nandito tayo sa support area. Yan. Ito support area to. Ito rin support area. Di ba magbabay tayo? Ito yung gusto kong ituro guys oh. Ito. Ito yung paggamit ng ano to tawag dito? Pat. Yan, pat.
Yan. Or zigzag. Zigzag kasi yung tawag ko dito. Ewan ko ba bakit zigzag. Ayan o. 1, 2, ito hindi na break 3. Guys, huwag ka muna mag-buy dito ah. Huwag ka muna mag-buy. Kasi ito oh, ito. Itong candle na to, hindi niya pa na-break yan. Lagyan ko yan. Guys, ang ito guys, wala na lang wala na lang paligoy-ligoy. Itong strategy na to guys, na tinuturo ko sa inyo, dito magbabago yung buong trades nyo. Basta sasabayan niyo ng proper risk management at the same time psychology, tapos na guys yung usapan. Tapos na. Basta ganun lang. Kumbaga mabilisan lang to na na masterin mo lang guys na paulit-ulit. Huwag ka na maghanap pa ng ibang strategy. Ito na yung pinaka the best sa lahat. Okay, kasi to guys, ito na yung maliban sa ICT yung tawag dito, pwede rin SMC at the same time price action. Yun yung pinakamalupit sa lahat. Patapos na ba yung time? 1 minute na lang. Guys, pag na-break to, sign na yan, nalilipad yan. Ayun, na-break. Ito guys, nakita nyo na-break. Na-break na ito, lumagpas na